Dahil sa sinabi nito, wala namang nagawa ang matanda, kundi ang sumang-ayon. Agad naman nilang kinalas ang lahat ng bagay na maaari nitong gamitin laban sa kanila. Hinubaran din nila yon ng saplot, nang sa gayoy madali nilang makita kung ano ang magiging kilos nito sa oras na nakatuon na ang kanilang wisyo sa mga bagay na sinasabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin nilang handa nang magsalita ang matanda, minabuti naman nilang ipasok yun sa kubo nang sa gayoy doon nila maipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Pagsarado naman nila ng pinto, agad naman nila yung pinaupo sa kanilang harapan habang mahinahon naman yung inabisuhan ni Baldonang. Mas mabuting makisama ka na lang. Wala ka na rin namang pagpipilian na. Ngayon, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa'yo. Pwedeng pakawalan ka namin o pwede rin namang ilibing ka namin dito. Malaya kang makakapili sa dalawang yan. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, agad naman yung napasilay sa kanya habang seryosong sumasagot ng, Ganun ba? Mas natatakot pa ako sa gagawin ng Panginoon ko kaysa sa mga banta ninyo. Pero alang-alang sa isang dibinong naghahanap ng kasagutan, pagbibigyan ko kayo. Ilalahad ko ang mga bagay na ikakawala ng inyong mga pag-asa. Matapos naman itong mailahad ng matanda, kampante naman yung umupo sa harapan nila. Nagsinde ng isang lumang tabako habang paisa-isang pinagmamasdan ang mga mukha nila. Maya-maya pa, nang makayup-yup na yon ng usok, dahan-dahan naman yung napabuntong hininga na para bang naghihintay lang yon ng tamang panahon para magsalita. Hindi naglaon, pagsilay naman ito kay Orlan, agad naman itong ibinaba ang hawak nitong tabako para maumpisahan na ang gagawin nitong pagsasalaysay sa mga bagay na kasalukuyang nangyayari sa lupain ng Sierra Madre. Maraming umiikot na usap-usapan tukol sa aming mga Panginoon. Pero wag na natin niyang pag-aksayahan ng oras. Alam ko namang hindi mo yan pakikinggan. Tama ang hinala mo, iho. Buhay pa hanggang ngayon ang mga dibino, subalit ang mga buhay nila parang wala ng patutunguhan. Yung iba sa kanila ilang dekada nang nakakulong sa ilalim ng palasyo ng aming Panginoon. May iilan na ring mga namatay, kaya maaaring naipakain na ang mga bangkay nito sa mga sinaunang aswang na masugid nitong tagasunod. Hindi ko alam kung sino ang dibinong tinutukoy mo. Pero kung gusto mo talaga silang makita ng sarili mong mga mata, mas mainam ngang puntahan mo sila. Sa ngayon, 7 dibino na lamang ang nakakulong doon. Dati silang 10, pero sa pagtagal, lahat ng matatanda sa kanila namatay na. Wika ng matanda sa kanya. Pagtatapat pa nito na, hindi biro ang nais nilang gawin, lalo pat sa lugar na yon, bibihirang tao lamang ang nakakalabas. Ipinakita rin ito ang pagkatuwa nito sa kanila, gawa ng kung nakaabot sila sa ganoong lugar, paniguradong hindi basta-basta ang tanga nilang kakayahan. Subalit sa kabila nito, kinakailangan pa rin nilang mag-ingat, lalo pat sa mga susunod na bundok na kanilang maaakyat. Hindi biro ang mga nilalang na kanilang makakaharap. Dagdag pa nito na, dahil sa kanilang dedikasyon, naagaw nito ang kanilang atensyon. Iho, kung sakali mang makaligtas kayo ngayon dito, ikakatuwa ko ito. Mas lalo akong magkakaroon ng interes sa'yo. Pero kung hindi, kagaya ka rin ng iba, ibabaon kita sa limot.
Ngayong narinig nyo na ang lahat ng nais nyong malaman, ipagpapatuloy nyo pa rin ba ang inyong nasimulan? Sa inyong pasya. Ako naman manonood lang. Wika ng matanda. Matapos naman itong mailahad ang lahat ng bagay na nais nilang malaman. Pagkarinig naman ni Orlan sa sinabi nito, agad naman siyang tumayo, sabay sagot dito ng, "Salamat sa inyong payo. Ganun pa rin ang nais naming gawin. Walang pagbabago. Babalik lang kami kapag kasama ko na ang ama ko." Matapos naman niyang makapagwika, agad naman niya yung tinalikuran, sabay lakad papalabas ng kubo. Pagbaba naman niya sa hagdan malapit sa pinto, tahimik naman niyang tinahak ang daan habang nananatiling nakasunod ang kanyang mga kaibigan. Sa pagsapit ng gabi, noong mismong araw, ganun pa rin naman ang ganap. Pagbalot ng kadiliman sa buong lugar, mabilis namang naglaho ang sabulag sa teritoryo ng kaharian ng mga sinaunang aswang, kung saan ang tumambad sa kanila, walang iba kundi tagtuyot at kamatayan. Ayon kay Orlan, na sa lugar na yon wala siyang ibang nasipat, maliban sa mga punong walang dahon at mga kalansay ng hayop na naglipana sa buong lugar. Maitim na rin ang mga dahon ng talahib, buhat sa walang sawang pag-ulan ng mga abong nanggagaling sa mga bundok. Marami na rin sila noong nakikitang mga sulong umuusad, kaya ang ginawa nila, maiging humanap ng lugar para magtago. Sa kanilang pagmamasid, kitang-kita nila kung gaano karami ang lihyo ng mga aswang na naglalakad. Galing ang mga ito sa isang malaking pintong nasa paanan ng Sierra Madre, kung saan may 2 mataas na palasyo na animoy nagsisilbing pwesto ng mga tagapagbantay dito. Kahit malayo yun sa kanila, hindi naman nila maipagkakaila ang napakaliwanag nitong mga mata. Di man sigurado noon sila Orlan, malakas ang kanilang kutob na yon ang pangunahing tagapagmasid ng kanilang mga kalaban. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan naman silang umusad patungong paanan ng bundok para lagpasan ang lihiyo ng mga aswang na naglalakad. Hindi na rin nila yun pinagkainteresang harangin, gawa ng bukod sa napakarami ng mga ito. Naniniwala din silang madali sila nitong mapapangibabawan dahil sa mga kasama nitong gabunan. Paglagpas naman ito sa kanila, bahagya naman sila noong napatahimik nang marinig nila ang kanilang kasamang pabulong na nagwika ng, "Sobrang dami na pala nila rito. Kawawa na naman ang baryo na kanilang sasalakayin. Kailan kaya ito magwawakas?" Dahil sa sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi ang manahimik. Aminado kasi sila noon, wala silang kaide-ideya ukol sa kung ano ang kasagutan sa mga katanungan nito. Hindi naglaon, nang mapansin nilang kalmado na ang kasama nila, dali-dali naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sa dumating ang puntong isang bundok na lamang ang pagitan nila sa Sierra Madre. Sa puntong yon, maraming katanungan naman ang pilit gumugulo sa isipan ni Orlan. Siyempre, nandun na rin ang mga pagkabahala na baka sa gagawin nilang yon, hindi na sila makauwi pa. Gayunpaman, pinili pa rin nilang umusad kahit wala na silang kaide-ideya sa kung ano ang mangyayari sa kanila. Ilang oras pa ang dumaan. Halos wala na talaga silang ibang masilayan maliban sa mga nilalang na umuusad. Sa lupa man at sa himpapawid, tanging ang mga ito lamang ang kanilang nakikita.
Isabay mo pa ang namumula-mulang kalangitan na para bang may naganap na digmaan sa kabilang dimensyon. Alam niyo, pinuno, nasa paniniwala nila Orlan noon na kapag mapula ang ulap tuwing hapon at gabi, merong nagaganap na digmaan sa kabilang mundo. Sa sobrang tindi ng mga pangyayari dito, nagpapakita yon sa mundo ng mga tao. Ngunit sa kasamaang palad, piling mga tao lamang ang nakakaunawa nito. Yung iba, tinuturing yung isang karaniwang bagay lang. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayaring yon, maraming bagay ang isinaalang-alang nila Orlan. Hindi na rin nila maiwasang pag-usapan ang tungkol sa plano nilang pasikretong pasukin ang lugar upang makaiwas sa gulo. Para sa kasama kasi nila, yun na lamang ang nag-iisang paraan para makauwi sila ng hindi nalalagasan. Kung sakali kasing pipiliin nilang makipaglaban sa mga nilalang, mataas ang tsansang mamamatay silang lahat. Ang pinagbasehan naman dito ng kanyang kaibigan ay yung dami ng mga aswang na magtutulong-tulong para pigilan ang kanilang pag-alis. Ngayong nakita mo na ang dami nila, tatanungin kita sa pangalawang pagkakataon. Tutuloy pa ba kayo? Pasensya ka na, pero kung talagang gusto niyong makipaglaban sa mga yan, hindi ko kayo matutulungan. Pwede namang sumunod ako sa inyo kung susundin ninyo ang desisyon ko. Pumili ka na, Orlan. Nasa kamay mo ang lahat ng pasya. Wika ng kasama nilang Higlikas. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya maisip ang mga posibilidad na maaaring mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, mahinahon naman siyang tumitig sa kaibigan niyang yon at kasabay nito ang pagsagot niya rito ng, "Sige, susundin ko ang desisyon mo. Sa ngayon mas kailangan kita. Alam kong kapag kami ni Baldo lang ang umusad, hindi na kami makakabalik pa. Gawin mo ang parte mo at gagawin din namin ang parte namin." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumangulang naman yon, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, agad naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa bundok ng Sierra Madre upang mapag-isipan na ang kanilang mga plano. Base sa karanasan ng Higlikas sa lugar, isa-isa nitong itinuro ang mga daang pwede nilang tahakin. Yun nga lang, hindi pa yun gaanong sigurado sa lugar na yon, lalo pat aminado itong nagbago na ang patakaran ng kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, paisa-isa naman itong inilahad ang mga posibilidad. Ayon sa kasama nila, na kung suswertehin makakausad sila patungo sa gitnang bahagi nito kung hindi natutunugan. Yun nga lang, sa oras na may makasilay sa kanilang nilalang, paniguradong agad nila itong ikakapahamak. Bukod kasi sa pansamantan nilang tatalikuran ang kanilang mga armas, ibababa din nila ng husto ang kanilang mga bakod at puder sa katawan hanggang sa maging kapantay na nila ang presensya ng isang ordinaryong tao. Naniniwala ito, isa yung malaking sugal, pero yun na lamang ang kanilang magagawa para matagumpay na marating ang mismong ilalim ng bahay ng 9 na anghel ng kaliwa. Dagdag pa nito na, kapag nagawa na nila ang bagay na yon at matagumpay silang makatakas, kinakailangang magpalakas ni Orlan sa kadahilanang hindi siya titigilan ng kanilang mga kalaban hanggat hindi siya nito napapaslang. Ang gagawin kasi nila sa mga susunod na araw ay magiging kahihiyan para sa mga ito o hindi naman kaya'y masasabing tagumpay. Matapos naman nilang makapag-usap, alinsunod sa plano, buong magdamag nilang pinagmasdan ang buong lugar.
Habang ginagawa nila ito, dahan-dahan naman nilang pinapakawalan sa hangin ang kanilang mga mutya. Hindi naman yun naging mahirap para kay Orlan, lalo pat malalim na rin ang kanyang karanasan sa ganoong bagay. Ayon sa kanya, kung talagang malalim doon ang kanyang paniniwala, babalik at babalik ito sa kanya. Pero kung hindi naman, magiging yun na ang huling pagkakataon na mahawakan niya ito. Hindi naglaon. Nang mapakawalan na nila ang mga bagay na yon, agad naman nilang ibinaba ang kanilang mga bakod at puder na halos umabot na sa puntong kayang-kaya na silang tigalpuhin ng mga pangkaraniwang aswang. Dahil sa kanilang ginawa, hindi naman nila maiwasang maramdaman ang mabilis na pagbigat ng kanilang katawan. Si Baldo noon halos maghabol-hininga na kahit wala naman yung ginawa maliban sa paghiga. Sa pagtungtong naman ng 11:00 ng gabi, nagdesisyon na silang magpahinga. Salitan lang ang pagtulog at sa lahat ng oras dapat alerto sila. Iniwasan din nilang maging pabaya sa kanilang pagbabantay para naman kahit papaano hindi mapahamak ang kanilang mga buhay. Sa paglipas pa ng mga oras, napakaraming bagay ang nasilayan nila sa lugar. Ayon sa kanya na, sa pagtungtong ng 3:00 ng madaling araw, nagsibalikan ang napakaraming mga aswang na merong pasan-pasang mga sako. Bawat isa sa mga sakong yon dumudugo pa. Indikasyon na kakapaslang lang nila sa mga taong inilagay nila sa loob nito. Bagaman nagdulot yon ng matinding galit para sa kanilang tatlo, sa abot naman ng kanilang makakaya, pinili nilang magtimpi. Sa pagputok naman ng bukang liwayway, unti-unti namang napalitan ng sabulag ang totoong kaharian ng mga aswang sa lugar na yon. Pagbungad sa kanila ng mga berdeng damo at puno, dali-dali naman silang umusad para makalapit sa mismong bundok na kanilang pakay. Akala nila magiging madali ito, pero sa pagbaba nila sa bundok na kanilang pinaglipasan ng gabi, doon bumungad sa kanila ang isang baryo ng mga aswang na purong nagbabalat kayo bilang mga magsasaka. Bawat isa sa mga ito abalang-abala sa kanilang mga trabaho na parabang mga pangkaraniwang tao lang ito. Nang masipat naman yon nila Orlan, minabuti naman nilang magtago upang maiging pagmasdan ang ginagawa ng mga nilalang na yon. Sa isip-isip nila, hindi magiging madali ang pagtagos sa lugar, lalo na't halos sakop nito ang kabuuang paanan ng bundok ng Sierra Madre. Sa punto ring yon, hindi nila maiwasang mag-alala, gawa ng wala na silang tangang gamit na maaaring ipanlaban sa mga ito. Ang punyal din kasing tanga ni Orlan, pansamantalang natulog alinsunod sa kanyang utos. Ang hindi lang umalis noon sa kanya ay yung gabay ng kanyang ama. Gayunpaman, nagtago ito sa pinakalikod na parte ng kaluluwa upang hindi umabot sa kanyang katawan ang dinadala nitong presensya. Medyo nagdadalawang isip na dinoong pumulot ng mutya ang higlikas, lalo pat aabutin ito ng isang buong araw bago niya yun maaaring pakawalan. Dahil sa mga pangyayari, mariin naman nilang pinag-isipan ang kanilang plano. Si Baldo noon panay na ang pagsipat sa dala nitong armas na halos limitado na ang bala. Ang kasama naman nilang higlikas, tulalang nakamasid sa lupa na parabang maigi itong nag-iisip kung kukuha ba yon ng mutya o hindi na. Nang masipat naman yon ni Orlan, agad naman niyang pinansin ng mga ito para naman kahit papaano hindi yon gaanong mag-alala. Ano,
May naiisip na ba kayo? Huwag kayong pumayag na hanggang dito na lang tayo. Marami tayong isinakripisyo. Ayokong sayangin ang sakripisyo ng 2 kaibigan natin. May paraan ng lahat. Ang kinakailangan lang nating gawin, hanapin yun. Wika ni Orlan sa kanyang mga kasama. Matapos naman niyang makapagwika, agad naman niyang itinuro ang gilid na parte ng baryo kung saan binabalot yon ng napakasukal na kakahuyan. Subalit, nang mapansin naman yon ng kanyang kaibigan, walang pagdadalawang isip naman yung tumutol sa kanyang nais na parabang malawak na ang kaalaman nito sa lugar na yon. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, napailing lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Punong-puno ng ahas ang lugar na yan. Karamihan sa mga yon, makamandag. Sigurado ka ba, Orlan, na dyan tayo dadaan? Paalala lang, wala tayong dalang kahit na anong uri ng lunas. Kapag natuklaw tayo ng banakon, katapusan na natin." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napangiti lang naman siya habang may dinudukot sa kanyang bulsa. Pag-usli naman ng isang garapon sa kanyang kaliwang kamay, kampante naman siyang sumagot sa kanyang kaibigan ng, "Huwag ka mag-alala, hindi ako pumunta rito nang hindi nakahanda. Ano, diyan na ba tayo dadaan?" Pagsilay naman ito sa hawak-hawak niyang lunas, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang inilalayo sa lupa ang kanyang mga kamay. Nagpasya na kasi noon ang higlikas na kukuha na yon ng mutya. Ngunit mabuti na lang nakahanap ng paraan si Orlan para mapigilan ang nais nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dahan-dahan naman silang umusad habang maiging pinagmamasdan ang mga magsasakang abalang-abala sa pagtatrabaho sa sakahan. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang makalayo na sila sa lugar na yon, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa kakahuyang yon. Hindi naglaon. Nang marating na nila ang lugar, bahagya naman sila doong tumigil para magpahinga. Hindi rin kasi biro ang pinagdaanan nila, lalo pat kalahating oras silang gumapang makarating lamang sa lugar na yon. Ininda rin nila ang sikat ng araw kasama ng kanilang puyat dahil sa ilang araw na nilang kawalan ng tulog. Si Baldo nga noon medyo nanghihina na, pero nagpupumilit pa rin yung makahabol sa kanila. Sa kasagsagan naman ng kanilang pamamahinga, isang pirasong karne na lamang ang pinaghati-hatian nilang kainin. Inuuod na rin ito pero pilit nila yung pinagtiyagaan. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapunan na nila ang kumakalam nilang sikmura, agad naman nilang sinipat ang paligid upang matingnan ang direksyong kanilang tatahakin. Sa kanilang pagmamasid, marami naman silang mga bagay na isinaalang-alang. Gawa ng may mga nararamdaman silang tagapagmasid na nagkukubli sa lugar. Hindi naglaon. Nang makumpirma na ng kaibigan niya ang daang tatahakin nila, agad naman nila itong tinahak ng walang pag-aalangan. Halos wala na rin silang pakialam noon kung magtatagumpay pa ba sila sa gagawin nilang yon o masusukol ng kanilang mga kalaban. Ilang oras pa ang dumaan, walang patid naman ang kanilang pag-usad. Habang binabagtas nila ang daan, pakiramdam nila wala nang katapusan yung daang tinatahak nila. Si Baldo noon, paika-ika na sa paglalakad, gawa ng matinding sakit na ang nararamdaman nito na nagmumula sa kanyang mga kasukasuan. Gayunpaman, pilit pa rin niya itong pinangibabawan sa kabila ng mga payo sa kanila ni Orlan na magpahinga na muna.
Nang mapagtanto naman nilang hindi na nila yun mapilit, nagdesisyon na silang hayaan ito. Sa pagsapit naman ng gabi, habang unti-unting binabalot ng kadiliman ang kalupaan, dahan-dahan naman nilang napapansin ang muling paglitaw ng teritoryo ng 9 na anghel ng kadiliman. Yung baryong dinaanan nila, bigla ring naging isang malawak na pugad ng mga demonyong halos hindi nila mawari ang totoong wangis. Ayon kay Orlan, na sa lugar na yun lamang siya nakakita ng mga aswang na parang lumilipad na kalansay. Napakatatakaw din ito sa karne, na ultimo ang mga bangkay ng taong inuuod na, pinagtsatsagaan pa rin nila. Dagdag pa niya na, tuwing sumasapit ang gabi sa lugar na yon, mabilis na napapalitan ng hangin ng isang nakakausog sikmurang amoy. Kung nagkataon ngang hindi ka sanay sa ganoong estado, paniguradong ikakamatay mo ang ilang minutong paglalakad pa lamang dito. Isipin nyo na lang ang amoy ng patay, na kahit saan kayo tumungo o lumingon, yon ang papasok sa inyong mga baga. Si Orlan at si Baldo nga noon, parang magkakasakit na, buhat sa ganoong amoy. Mabuti na lang may daladala silang lunas, kaya nakaya pa rin nilang magpatuloy. Ilang minuto pa ang lumipas, sumapit na naman ang 7:00 ng gabi. Napakadilim na sa buong lugar noon, gawa ng nagkataon namang hindi nagpakita ang buwan. Hindi rin sila maaaring gumamit ng sulo, kaya na may talas ng paningin at lakas ng loob lamang ang kanilang ginagamit sa paglalakad. Sa pagdating naman nila sa dulong parte nito, doon bumungad sa kanila ang parte ng bundok kung saan merong napakaraming sulo ang nagsisikumpulan. Meron ding napakalaking apoy na sumasakop sa mga tuyong talahiban na halos kahit ilang milya ang layo mo rito, matatanaw mo ito. Pero ayon kay Orlan, ang mga taong may 3 paningin lamang ang makakasilay ng ganoong bagay. Unahan ko na kayo. Baka may magsabi na naman sa inyo na walang ganitong pangyayari sa Sierra Madre. Tatanungin ko rin kayo, mulat na ba ang inyong 3 paningin? Kung hindi pa, manampalataya pa kayo para makita nyo rin ang mga tinutukoy ko. Alam nyo, Pinuno, kahit ngayong pangkasalukuyan kasi, ganun pa rin ang estado ng lugar na yon. Yun nga lang, hindi na ito gaano kalala, kagaya ng panahon nila Orlan. Matapos naman nilang masaksihan ng mga nilalang, doon naman nila napansin ang isang napakahabang hagdan na nagdudugtong patungo sa tuktok nito. Sa gilid naman ito may malalim na bangin kung saan ang nasa ilalim isang malaking tulay na gawa sa bato. May napakalaki rin doong pinto na siya namang pinapasukan at pinaglalabasan ng mga tagasunod ng sinaunang aswang. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman nilang hinanap ang lugar na walang sulong may sindi. Pilit din nila noong pinagbigyan ng pansin ng 2 palasyong ilang palapag ang taas sa kadahilanang ayon sa kasama nila, yon ang pangunahin nilang kalaban. Mula sa lugar na yon kasi, nagtatago ang mga nilalang na tinatawag nilang ora-ora. Isa itong uri ng engkantong itim na may wangis na tao mula paa hanggang leeg. Pero ang sa may bandang ulo nito, isang dambuhalang mata na tanging ang silbi lamang makasilay ng mga nilalang na milya-milya ang layo mula sa lugar nila. Kalimitan din itong inaalipin ng mga mas malalakas na uri ng mga mambabarang, lalong-lalo na ang mga gabunang may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan. Dagdag pa ng kanyang kasama, sobrang napakaiilap ng mga nilalang na yon, gawa ng wala itong kakayahang makipaglaban. Kumbaga,
Ang tanging trabaho lang nito, magmasid. Wala nang iba. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-usad, gumagalaw lamang sila kapag nasisipat nilang wala na sa lugar nila ang mga mapupulang mata ng ora-ora. Dahil sa ganun nilang sitwasyon, aminado naman silang medyo natatagalan ng kanilang pag-usad. Labis-labis na dinoong nag-aalala sila Orlan, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na sila maaari pang abutan ng umaga sa mismong lugar na yon. Kapag nangyari kasi ang ganoong bagay, hindi na nila makakaya pang maitago ang kanilang mga wangis. Bukod kasi sa kitang-kita sila mula sa ibaba nito, inaasahan na rin nila ang dami ng mga nilalang na araw-araw umaakyat papaitaas ng bundok para maghatid ng makakain sa kanilang pinuno. Pagkaraan pa ng ilang oras, awa naman ng Diyos, malayo-layo na rin ang kanilang nauusad. Base sa pagkakatanda ni Orlan, ilang milya na ang layo nila mula sa mahabang tulay na palaging dinaraanan ng mga nilalang. Ang lugar ding narating nila, nababalot na sa karimlan, gawa ng hindi na ito naaabot ng liwanag ng mga sulo ng aswang. Maya-maya pa, bahagya naman sila noong napatahimik matapos nilang makarinig ng sigaw ng mga taong animoy pinaparusahan. Hindi nila mawari kung saan yun nagmumula, pero malakas ang kanilang kutob na nanggagaling yon sa itaas. Pagsilay naman nila sa tuktok ng bundok, wala naman silang ibang nakita kundi ang kalbong parte nito. Akala nila wala na silang masisilayan sa lugar na yon, pero pagsipat nila sa kasama nilang higlikas, napansin naman nilang may itinuturo ito. Dala ng kanilang kuryosidad, agad namang napatanong doon si Orlanang, "Ano ang tinuturo mo? Wala namang kaming nakikita dyan." "Kaya ka walang nakikita kasi hindi ka tumitingin. Pagmasdan mo ng maigi para makita mo ang sinasabi ko sa'yo." Sagot naman sa kanya ng higlikas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman niyang ibinaling ang kanyang paningin sa itaas ng bundok, kung saan mula sa lugar na yon, unti-unti na niyang naaaninag ang isang napakatarik na palasyo na binabalot ng ulap. Hindi niya mawari kung papaano yon nailuklok sa lugar na yon, pero base sa wangis nito, balot na balot yon ng mahika. Habang pinagmamasdan kasi yon ni Orlan, napansin naman niyang literal na wala yung pundasyon. Yung pinakapalapag nito, parang nakalutang lang sa ere. Sumakto din yun sa pagkakalathala ng kaibigan niya, ukol sa kabuoang wangis ng palasyo. Matapos naman niya itong makita, agad naman itong inilahad sa kanya na para marating ang kinaroroonan ng mga dibino, kailangan lamang nilang puntahan ang pinakailalim nito. Inaasahan din itong walang matinding kalaban sa lugar na yon, lalo pat hindi nakasanayan ng mga anghel ng kadiliman ang maglagi sa ganoong kababang pwesto. Kagaya kasi ng pangarap nito, palagi nitong nais na makita ang kabuuan ng mundo na pinapangarap nilang pagharian. Matapos naman itong makapagwika, agad naman nilang tinahak ang daan patungo sa tuktok. Mabagal at tahimik lang ang ginagawa nila noong pag-usad, nang sa gayoy hindi sila mapansin ng napakaraming mga nilalang na lumilipad sa kalangitan. Ayon kay Orlan, na habang binabagtas nila ang lugar na yon, hindi naman nila maipagkakaila yung pakiramdam na parabang nasa ibang dimensyon sila. Para sa kanya, normal naman ang ganoong pakiramdam, lalo pat imposibleng maganap ang ganoong bagay sa mundo ng mga tao. Makalipas pa ang ilang minuto, alinsunod sa plano,
matagumpay naman nilang narating ang pinakatuktok nito. Mula sa lugar na yon, agad naman silang binalot ng napakalamig na hangin, indikasyon na hindi ligtas ang lugar na yon. Pagsilay naman nila sa unahan nitong bahagi, may nasipat silang isang malaking pinto na nababalot ng mga abong sumasabay sa alapaap. Sa tabi din ng pintong yon, may dalawang matangkad na nilalang na merong hawak-hawak na sibat ang nagbabantay. Bawat isa sa mga ito nakasuot ng baluti, senyales na isa ito sa mga pangunahing gwardya ng 9 na anghel ng kadiliman. Pagsilay naman nila Orlan sa nilalang, agad naman nilang ibinaling ang kanilang paningin sa ibang lugar para humanap ng daan. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, mas lalo namang lumalakas ang sigaw ng mga kalalakihang animoy pinaparusahan sa loob nito. Ayon sa kanya, nakakapangilabot ang ganoong tunog, gawa ng halos hindi niya maisip kung ilang katao ang pinaparusahan ng mga ito. Hindi naglaon, pagsilay naman ng kaibigan niya sa isang nakabukas na pinto, agad naman sila nitong sinenyasan na yon ang puntahan. Nang maunawaan naman ni Orlan ang sinabi ng kanyang kaibigan, nagmamadali naman siya doong sumunod. Ni pagdadalawang isip hindi niya na yun noon nagawa, dahil habang papalapit sila, mas lalong tumitindi ang kanyang pagmamalabis na hanapin ang kanyang ama. Pagpasok naman nila sa pintuang yon, una namang bumungad sa kanila ang mga ulo ng kalabaw na merong hawla sa pagitan ng mga sungay nito. Nakakulong sa mga hawlang yon ang hindi mabilang na San Telmo na pawang ginagamit naman para magkaroon ng liwanag sa kabuuang lugar. Subalit ang nagiging kapalit naman ito, ang pagrinig nila ng halo-halong tinig na animoy humihingi sa kanila ng tulong. Siyempre, hindi naman nila ito gaanong pinapansin, lalo pat naniniwala sila wala na silang magagawa para matulungan ang mga nilalang na yon. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa unahang bahagi nito, agad naman nilang napansin ang isang malapad na pasilyo. Gawa sa purong itim na bato ang lugar na yon, at sa pinakagitna nitong bahagi, merong lamesang gawa sa purong bato. Sa likod nito, may 3 nagsisilakihang silya na animoy inuupuan lamang ng nilalang na may mataas na katungkulan. Matapos naman nila yung masipat, dahan-dahan naman silang lumapit sa lugar na yon. Subalit nang akmang papalabas na sila sa isang mataas na tipak ng bato, bigla naman sila noong napabalik matapos nilang masilayan ang 3 naglalakad na nilalang papalapit sa lamesang yon. Napakahaba ng kasuotan nito at halos hindi naman nila masilayan ang mismong pagkakakilanlan nito. Pagdating naman ito sa mga upuang malapit sa lamesa, agad naman yung nagsiupo at mula sa lugar na yon, dahan-dahan na nilang inialis ang kanilang mga talukbong sa ulo. Sa isang kisap mata, tumambad kay Orlan at sa kanyang mga kasama ang wangis ng mga nilalang na yon. Paglalarawan niya rito, parang tuyong puno ang mga balat nito, gawa ng may mga patulis yung kurba. Wala ring ilong ang mga nilalang na yon, sa halip ang nakalagay dito ay ang mismong dambuhalang bunganga ng nilalang. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron itong napakahabang daliri, kalakip ang kanilang mga nangingitim na kuko. Meron din yung mga pakpak na animoy gawa sa pinagtagpi-tagping kalansay ng tao. Noong una, inakala nilang matataas na uri lang yon ng mga engkanto, pero pagsilay naman nila sa pagpasok ng isang berdugong may hila-hilang bilanggo, doon nila napagtanto na ang 3 nilalang na yon ay kabilang sa mga sinaunang aswang
na direktang sumasamba sa siyam na anghel ng kadiliman. Paghinto naman ng berdugo sa harapan nito, agad naman itong nilapitan ang daladala nitong bilanggo na may nakabalot na makapal na itim na tela sa mismong ulo nito. Punong-puno rin ng kadena ang buo nitong katawan na para bang wala talagang balak na patakasin yon ng nilalang na humuli rito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maialis na ng berdugo ang mga kadena sa braso nito, dali-dali naman niya yung pinaluhod na para bang naghihintayo ng hatol na manggagaling mula sa tatlo. Pagsilay naman dito ng mga nilalang, isa-isa naman yung nagsalita gamit ang mga dialekto nila. Dahil sa malayo noon kay Orlan ang kanyang gabay, hindi na niya nalaman pa ang sinasabi ng mga ito. Bukod kasi sa gumagamit yon ng malalalim na salita, naniniwala rin siyang ang dialektong gamit ng mga nilalang na yon ay pawang matatanda na. Maya-maya pa, nang makapagsalita na ang tatlo, agad naman itong itinaas ang kanilang mga kamay, hudyat para sa berdugo na umalis na sa lugar. Pagsilay naman ng bilanggo na medyo nakalayo na ang nilalang sa kanya, nagpumilit naman yung tumakbo pero hindi pa man siya nakakalayo mula sa lamesang pinaghatulan niya. Bigla naman itong natigilan sa pag-uusap matapos nitong maramdaman ang isang napakahabang galamay na bigla na lamang pumulupot sa paa nito. Segundo lang ang naging pagitan nang hilahin yon ng nilalang na yon hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nang mapagtanto naman ng tatlo na wala na ang kanilang hinatulan, dali-dali naman itong isinuot ang kanilang mga kasuotan at agad din yung umalis sa lugar na yon na para bang yun lamang ang nag-iisa nitong dahilan kung bakit sila pumanhik doon. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, pilit namang pinagmasdan nila Orlan ng lugar nang sa gayoy masiguro na tanging sila na lamang ang naroon. Matapos nun, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang isa pang malaking lagusan kung saan doon dumaan ang nilalang na humila sa taong hinatulan ng mga sinaunang aswang. Nang akmang papasok na sila sa loob nito, bahagya naman noong napatigil si Orlan sa paglalakad nang mapansin nito ang isang trespiko na nababalot sa dugo. Hindi niya mawari kung kaninong medalyong yon, pero malakas ang kanyang kutob. Nagmula ito sa taong nakita nilang nahatulan. Pag-abot naman niya nito sa kasama niyang higlikas, agad naman niya yung tinanong ukol sa bagay na yon. Wala rin akong ideya kung kanino ang gamit na yan. Pero kung nagmula yan sa lalaki, siguradong antingero yon. Ang hindi ko lang maunawaan, bakit siya nakarating dito nang wala man lang kahit isang galos sa katawan? Dinukot ba siya? O sinuko niya ng kusa ang sarili niya? Sagot naman ng kanyang kaibigan. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot doon ng, malabong sumuko ang isang antingero. Tsaka, ano naman ang dahilan nun? Dinukot ba ang kanyang pamilya? O nagkasala siya sa mga ito? Ay nako, napakarami talagang nangyayari rito. Matapos naman nilang makapag-usap, pilit naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad hanggang sa marating na nga nila ang isang pasilyong nababalot ng kristal. Noong una, inakala nilang mga bato ito. Pero pagpasok doon ng liwanag na dulot ng San Telmo, doon nila nasilayan ang mga taong tumigas sa loob ng dingding nito. Napakarami ng mga taong yon, parang inipon yun doon sa loob ng napakahabang panahon. Pagsilay naman ni Baldos sa mga ito, halos hindi naman niya mawari
kung ano ang kanyang mararamdaman. Ayon sa kanya, pinaghalong takot at pagkamangha ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi na rin siya noon gaanong makapagsalita, gawa ng abalang-abala ang kanyang isip sa pagtatanong ukol sa kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo naman sila sa isang pulang pinto kung saan doon na nila napansin ang tila bang paglakas ng mga sigaw ng mga taong parang pinaparusahan. Sa puntong yon, dahan-dahan ang nakakaramdam ng kaba itong si Orlan, gawa ng malakas ang kanyang kutob na sa likurang bahagi ng pintong yon nakakulong ang mga dibino. Hindi naglaon nang magkaroon na siya ng lakas ng loob para buksan ito. Agad naman niya yung nilapitan, sabay tulak dito ng banayad. Pagbukas naman ng pinto, una namang bumungad sa kanila ang isang malaking hawla na naglalaman ng kalansay ng tao. Sa estado nito, nasisiguro niyang ilang dekada na yung naroon. Isipin ninyo, bukod sa buto na lamang ang natira sa taong namatay dito, pansin na pansin din niya ang pagkabulok ng bakal na nagsisilbing pundasyon ng hawla. Nagkalat din sa lugar na yon ang iba't ibang uri ng dumi na animoy ilang taon na yun doong hindi nililinisan. Pagkabukas naman ni Orlan sa pintong yan, kagaya ng inaasahan, doon na nga niya nasipat ang mga taong araw at gabi na sumisigaw para lamang humingi ng tulong. Napansin din niyang wala namang nagpaparusa sa mga ito, kung kaya't matindi ang naibigay nitong kapanatagan sa kanyang sarili. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa loob, dali-dali naman nilang isinarado ang pinto upang hindi na sila mapansin pa ng mga nilalang na maaaring dumaan sa lugar. Habang nililibot naman nila ang kabuuan nito, di naman nila maiwasang mag-usap ukol sa mga bagay na kanilang nasisilayan. Ayon kay Orlan, na sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, halos hindi na nila mabilang ang dami ng mga hawlang may nakakulong na mga kalansay. Napakadilim na rin sa lugar na yon, at ang tanging liwanag lamang na nakakapasok dito ay ang liwanag ng buwan na nasa ikalawang palapag. Base na rin sa mga nadatna nila, hindi na gaanong binibisita ng mga aswang ang lugar na yon na parabang wala yun dung pake. Ang labis lang noong ipinagtataka nila Orlan, bakit nakakulong pa ang mga kalansay sa hawla kung wala na yung pakinabang sa kanila? Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman silang nagkaroon ng palaisipan ukol dito. Ayon sa kanyang kasama, maaaring may pakinabang pa ang mga kalansay na yon kung bakit yon nanatili sa lugar. Nang marinig naman ni Orlan ang sinabi nito, di naman niya yung gaanong pinansin, gawa ng abalang-abala siya sa paghahanap sa kanyang ama. Pagdating naman nila sa dulong parte ng kulungan, bumungad sa kanya ang isang hawla kung saan sa loob nito naroon ang isang lalaking halos butot balat na. Taliwas sa mga kasama nito, hindi na yun sumisigaw. Sa halip ang ginagawa na lamang nito, tahimik na tumitig sa lupang nasa harapan niya. Habang pinagmamasdan naman ni Orlan ang taong yon, hindi naman niya maipagkakaila ang kawalan na nito ng gana na magpatuloy pa sa buhay. Sa mukha pa lang kasi nito, kitang-kita na niya ang kagustuhan nitong mamatay. Matapos naman niyang masipat ang lalaking yon, tahimik naman niya yung nilapitan para tanungin. Manong, mawalang galang na. May kilala ho ba kayo ritong Goryo? Anak niya ho ko. Pakiusap, kung meron kayong kakilala, sabihin niyo na ho sa akin.
Alam nyo, napakarami ko ng pinagdaanan para lang makarating dito. Nanlulumong wika ni Orlan sa lalaki. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung napasilay sa kanya habang tulalang sumasagot ng, Ay nako, sinusumpong na naman ako ng sakit ko. Nangungulila na ako sa pamilya ko. Yung anak ko, kumusta na kaya? Orlan anak, kung nasaan ka man, sana masaya ka. Kasabay ng pagwika ng lalaki ay ang muli naman itong pagsilay sa lupa habang pilit pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Gayunpaman, kahit anong gawin ito, nanatili yung hindi sapat upang mapigilan ang pangingibabaw sa kanyang katawan ng nararamdaman niyang emosyon. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaking yon, mahigpit naman niyang hinawakan ng hawla, sabay alog dito ng malakas. Dahil sa ginawa niya, muling nanumbalik ang ulirat ng lalaking yon, dahilan para mapasilay ito sa kanyang kinaroroonan. Pagtitigan naman nilang dalawa, doon na hindi nakayanan ni Orlan ang sakit at sayang kanyang nararamdaman. Tay, ako na ho ito. Hindi kayo nananaginip. Ako ito, si Orlan. Kaya niyo pa bang tumayo? Huwag kayo mag-alala. Alis na tayo rito na magkasama. Makikita niyo na rin sa wakas si inay. Alam kong hindi rin biro ang inyong pinagdaanan. Kaya maraming salamat ho. Dahil hanggang sa ngayon, kumapit at naniwala pa rin kayo na may pag-asa. Mangiyak-ngiyak na wika ni Orlan sa kanyang ama. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang nanlaki ang mga mata nito. Paghawak naman ito sa kanyang kamay, pahikbi naman yung umiyak habang walang patid na nagtatanong ukol sa kung papaano niya narating ang lugar na yon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, minabuti naman niyang wag na yung sagutin. Nang sa gayoy mapagtuunan niya ng pansin kung papaano yun maililigtas. Pagsilay naman ng dalawa niyang kasama sa kanyang ginawa, nagmamadali naman yung lumapit sa kanya para yon ay tulungan. Habang nasa kasagsagan naman sila ng pagpapalaya sa kanyang ama, maraming dibino namang malapit sa kanila ang halos hindi na magkamayaw sa pagsigaw dahil sa kagustuhan din ng mga itong lumaya. Gayunpaman, kahit masakit sa loob ni Orlan na makita ang kalagayan ng mga ito, wala naman siyang magagawa para yon ay tulungan. Ayon kasi sa kaibigan niya, iisang tao lamang ang maaari nilang mailabas doon. Kung ililigtas kasi nila yon ng sabay-sabay, maaaring yon ang maging daan para mabigo sila sa kanilang plano. Bukod kasi sa ilang taon nang nakakulong ang mga dibinong yon, medyo nangangalawang na rin ang mga abilidad nito. Hindi yun magdudulot ng maganda sa kanila, lalo pat kapag nakalabas na sila, mas lalong malalagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Mariinding inilahad ng kasama niya na di hamak na mas mahirap tumakas kaysa pumasok sa lugar na yon. Dahil sa tigas ng trangka ng kulungan, inabot naman sila ng halos 1 oras para lamang mapalaya ang kanyang ama. Hindi naglaon, nang makalabas na yon ng kulungan, agad naman niya itong niyakap habang patagong umiiyak. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niya yung tinanong kung kaya pa ba nitong maglakad. Medyo nababahala rin kasi noon si Orlan, gawa ng ang hawlang pinagkulungan nito ay tamang-tama lamang siya na makaupo at makatayo ng pabaluktot. Para sa isang tao, napakahirap ng ganoong kalagayan, lalo na kung matagal na panahon nang nakakulong.
Nang marinig naman ng ama niya ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Oo naman, anak. Huwag kang mag-alala. Dekada man ang ginugol ko sa kulungang yan. Hindi ko nakalimutang tumayo. Tayo na. Masyado nang malalim ang gabi. Maya-maya lang mas lalong magiging imposible na para sa atin ang tumakas dito. Pagkalahad naman ng kanyang ama, sa mga katagang yon, taus-puso din itong nagpasalamat sa kasama nilang higlikas. Ayon dito na, kung nagkataong wala silang kasamang marunong sa lugar na yon, paniguradong hindi sila makakausad ng ganun kalayo. Dagdag pa nito na, tama ang kanilang pasya na iwasang makipaglaban sa mga sinaunang aswang, lalo pat tuso at pantas ang mga ito. Kung alam nilang malakas ang kanilang kalaban, hahanap sila ng paraan para puntiryahin ang mismong kahinaan nito. Dagdag pa ng kanyang ama na, nagkaroon na din yon ng pagkakataon na makaharap ng ganoong nilalang, pero sa kasamaang palad, hindi niya ito napatay. Nang akmang kikitilan niya na kasi yon ng buhay, sakto naman ang pagdating ng isang anghel ng kadiliman. Yon ang humarap sa kanya, hanggang sa tuluyan na siya nitong nakuha. Matapos naman itong mailahad ang bagay na yun sa kanila, minabuti naman nilang ipagpabukas na lang ang kanilang pag-uusap nang sa gayoy masiguro nilang makakatakas sila sa lugar na yon na hindi sila natutunugan ng kanilang mga kalaban. Mabuti na lang alam ng kasama nila ang pasikot-sikot sa bundok. Kaya na may bago sumapit ang 2:00 ng madaling araw, matagumpay na silang nakababa dito. Pagdating naman nila sa kakahuyang malapit sa pugad ng mga gabunan, nagdesisyon naman silang doon na magpasapit ng umaga. Iniwasan na nilang umusad pa sa takot na baka matunugan pa sila. Upang masiguro naman ang kanilang kaligtasan, ikinubli nila ang kanilang mga sarili sa mga ugat ng puno. Pilit din silang nakipag-isa ng kulay sa lupa nang sa gayoy masigurong wala nang makakapansin sa kanila. Ngunit kahit nasa gano'n na silang posisyon, iniwasan pa rin nilang matulog sa kadahilanang nababahala sila na baka meron namang makarinig sa kanilang paghilik. Sa pagputok ng bukang liwayway, mag-aalas 5 na nang makatulog sila. Dala na rin ang kanilang pagod noon. Minabuti naman nilang magpahinga doon ng ilang oras nang sa gayoy manumbalik ang kanilang lakas para makausad na sila ng malayo sa loob lamang ng madaling panahon. Bale, hindi pa kasi sila noon gaanong nagpapakakampante, lalo pat nasa loob pa rin sila ng teritoryo ng kalaban nila. Pero ayon naman noon sa ama ni Orlan, taon pa ang kinakailangang bunuin para matuklasan ang pagkawala niya ng mga kalaban nila. Pumapasok lang naman kasi ang mga ito sa lugar na yon kapag meron itong nahuhuling dibino. Sa abot kasi ng kanilang makakaya, sinisiguro nilang walang makakatakas doong kaluluwa upang hindi masayang ang dekada nilang paghihirap. Dahil sa sinabi nito, kahit papaano nakampante naman ang kanilang grupo. Sa loob ng ilang linggo, binaybay nila ang daan pabalik kung saan iba't iba pang mga pagsubok ang kanilang nakaharap. Awa naman ng Diyos, wala nang nag-alay ng buhay sa kanilang pangkat. Pagdating naman nila noon sa huling bayan na kanilang dinaanan, nagpasya silang magpahinga na muna roon ng ilang araw. Silang magkakasama kasi halos hindi na makilala gawa ng maliban sa mahaba nilang buhok, napakadungis na din ng kanilang itsura. Isipin ninyo, tsambahan na lang sa kanila noon ang makaligo. Bukod kasi sa nagmamadali sila,
Hindi rin sila gaanong nagpapakakampante sa mga bukal na kanilang nadadaanan, gawa ng ilang milya pa lamang ang layo nito mula sa teritoryo ng kanilang mga kalaban. Sa paglipas pa ng mga araw, sinubukan naman nilang ibalik ang kanilang mga wangis. Di naman yun naging mahirap para sa kanila, lalo pat meron din silang natuluyang kakilala sa lugar na yon. Habang dumadaan ang mga araw, panay naman ang ginagawang pagbahagi ng kanyang ama ukol sa mga istoryang nalalaman nito. Ayon sa tatay niya, hindi naman talaga siya sana mahuhuli ng mga ito kung nagpasya siyang wag nang lumapit ng husto sa Sierra Madre. Ang tinangan niya kasi noong lason, nagmula rin sa isang anghel ng kadiliman, kaya inakala niyang ang lunas nito ay naroon din sa mismong pugad ng nilalang. Hindi rin siya noon natinag sa lakas ng puwersa ng kanyang makakalaban dahil masyado yung nagpakakampante sa dugo ng dibinong nananalaytay sa kanyang katawan. Nakaya naman niyang makalapit ng husto sa bundok ng Sierra Madre. Pero pagdating niya sa lugar na yon, doon na siya tinambangan ng buong puwersa ng mga sinaunang aswang. Kagaya ng inaasahan, wala rin yung nagawa, kundi ang matalo at kalaunay naging dahilan ng kanyang pagkakabilanggo. Sa loob ng kulungang yon, napag-alaman ng kanyang ama na masyadong mapanganib ang lason na tinatangan niya. Gayunpaman, hindi ito gaanong umeepekto sa kanyang katawan, buhat sa mahika ng anghel ng kadiliman na nakabalot sa mga hawlang kanyang pinaglagyan. Matapos naman itong mailahad sa kanya ang mga bagay-bagay, walang pagdadalawang isip naman siya nitong kinumpronta ukol sa posibilidad ng panunumbalik ng bisa ng lason na kasalukuyang natutulog sa katawan niya. Mariinding inilahad ng kanyang ama na baka sa pagbalik nito sa kanilang pamilya, madamay pa nito ang inosente niyang ina. Okay, opinion ko sa episode 11, ito na. Naligtas na ni Orlan yung tatay niya. So, ano kaya? Dito na kaya magtatapos tong serye na to? Pero parang malabo kasi para lang sa pagkakaalam nyo, no? Mahaba pa to. Siguro meron pa tayong 7 episodes or 8. So, ako, iniisip ko na, yun nga, kapag natuklasan na nila yung kaharian ng sinaunang mga aswang, tsaka maligtas tong tatay ni Orlan, which is nagawa naman niya, doon na matatapos yung kwento. Pero hindi. Kasi kung papakinggan nyo ulit, parang nagsisimula pa lang. 'Di ba? So, ano kaya to? Napaliwanag na ng tatay ni Orlan kung bakit siya pumunta sa kaharian ng mga aswang. Kung bakit niya rin yun hinahanap. Kasi akala niya, doon magagamot yung laso na nasa loob ng katawan niya. Pero mali. 'Di ba? So, parang nag-iba yung kwento. So, hindi ko alam. Huwag kayo mag-alala. Episode 12, bukas ulit yun. Subukan nating agahan para marami pang makapakinig. Kaya pahintay na lang ako bukas. Yun lang. Salamat.